panawagan natin, ilaan ang pondo para sa mamamayan, hindi sa kamay ng iilan. Ang ginawa nila sa 2014, kakaltasan nila ng pondo ang 79 na state universities and colleges. Sa 2014, kakaltasan nila ng pondo ang Philippine General Hospital. Ang mga ospital at mga pamantasan, papayag pa ba tayo dyan? Hindi na po tayo papayag. Kailangan na pong baguhin yung sistemang umiiral. Yung sistema na yung ilan ay nagnanakaw ng kabangyaman ng mamamayan. Kailangan na pong tapusin yan at kailangan ibasura na ang pork barrel ni Noynoy Aquino. Sabi po ng ilan, kami po ng mga maralita ay walang karapatan na maghabol sa pork barrel. Dahil wala daw naman kaming pinubuwes. Hindi daw po kami nagbibigay ng buwes sa ating bansa, sa ating gobyerno. Hindi po ba't bumibili kami ng mga bilihin tulad ng mga bitin, candy, biskwit at Lucky Me? May bat na po yan. Tulad na lang po ng tubig at ilaw. Pinabayaran po namin yung natatapong takalye. Kami po ang nagpapasan ng bayarin nito. Pero anong sabi ng mga iba dyan? Wala daw kaming mapakinabang. Kami daw ay salot sa lipunan. Kami daw ay mga yagit sa bansang Pilipinas. Kaya kami tinatawag na informal settler. Pero napakalaki pala ng pundo ng mga maralita. 10 bilyon taon-taon. Pero nasaan yan? Hindi namin napapakinabangan. Subalit itinatapon kami sa malalayong relokasyon. Wala kaming pagkain. Napakamahal ng bigas. Napakamahal ng bayarin ng tubig at kuryente. Kami ang naghihirap. Kaming mga informal settler na kung tawagin ay salot sa lipunan. Pero may kakayanan din kaming magpabagtak sa bulok na gobyerno. Kaya po ang panawagan, tuloy ang laban, ibagtak ang imperialista, ibagtak ang burokrata kapitalista. Magandang hapon po, taas kamang pagtubugay. Ngunit ano ang sinagot nila? Dok, wala pong pondo. Dok, bakit dapat po siguro i-privatize natin ang mga ospital at hayaan natin kumita mag-isa ang mga ospital? Ang sagot ko, wala namang pera mga pasyente, sisingilin nyo pa. Ipa-privatize nyo pa. Ang polisiya po na yan, 15 taon nagsimula, mahigit pa. Hanggang ngayon ay pinagpatuloy po ng Rehimeng Aquino. Hindi po nagputol ang privatisasyon ng ating mga ospital. Kung kaya naman po, hanggang ngayon ay naririto pa rin ako sa lansangan. Ngayon, tanungin niyo ako kung anong ginagawa ng isang doktor sa mga pagtitipong ganito. Hanggat hindi nakakamit ang katarungan, hanggat hindi ko nasisingin ang mga senador, ang mga politiko na yan sa kanilang pampupusabo sa ating mga pasyente. Makakasama niyo po kami mga doktor mula sa sektor ng kalusugan upang ipaglaban at singilin at kasuhan at panagutin ang lahat ng mga nagpapahirap sa bayan natin. Sana po ay tustusan ng gobyerno ang mga pampublikong ospital, katulad nung nagsalita kanina sa PGH, katulad po sa PCMC. Sa inyo pong kaalaman, ang PCMC sa ngayon ay nangangalap pa rin ng perang naghahalagang 1.3 billion pesos para po ibayad sa gobyerno, para po sa lupang kinatatayuan ng aming ospital na gobyerno rin naman po. Ang pondo po sanang mailalagay sa mga pampublikong ospital ay madaming maaabot ng mga kababayan nating mahihirap. Mga kapatid, pera po natin lahat yan. Hindi po kanila. Kaya dapat sila magbigay ng ulat at magbigay ng plano saan ginagastos yung perang yun. At hindi lang po yan nga sa Congress, hindi lang PDAF. Ngayon may lumabas
na bagong animal, yung duck, na wala naman tayo kaalam-alam kung ano yon. Ayun, bigla may bagong pangalan na naman. Kahit na anong pangalang sabihin yan, pork barrel din yan at ginagamit yan na pangsuhol sa mga tao para sumunod sa kanilang mga programa. Dreams of progress, our visions don't matter.